Magandang araw sa iyo, Miss Kais, at sa lahat ng nakikinig sa channel na to. Ako si Nicolas. Nico na lang po for short. Isang simpleng mangingisda mula sa baybayin ng Mindanao. Sa mga gabi ng saya at kwentuhan kasama ang aking mga kaibigan, may mga kwentong bumapalot sa aming mga isipan, mga kwentong tungkol sa mga sinaunang aswang na nagmumula sa dagat. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang nakakatakot at nakakatuwang kwento na tiyak na magugustuhan ng mga nakikinig sa channel na to. Sa isang malamig na gabi, habang ang buwan ay kumikislap sa ibabaw ng dagat, nagtipon-tipon kami sa isang lumang bodega. Ang bodega ay puno ng mga bagay na mula sa mga panahon ng mga ninuno, mga lumang bangka, at mga kahon ng yelo na ginagamit sa pag-iimbak ng mga isda. Ang hangin ay puno ng amoy ng alat at kaunting usok mula sa apoy. Habang nagkukwentuhan, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa labas. "Baka aswang yan," sabi ni Pedro, na may halo pang takot at biro. "Baka gusto akong gawing sandwich." Sabay tawa ng lahat. Pero ang ngiti namin ay nawala nang makita namin ang isang madilim na anino na lumalapit mula sa tubig. "Mukhang may bisita tayo," sabi ko habang unti-unting bumangon. Ang anino ay lumitaw bilang isang napakagandang babae. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may nakatagong panganib. Siya ay isang sirena, ngunit hindi ang uri na alam natin. Siya ay isang aswang na may mga pangil at mahahabang daliri. "Bakit di mo ko tinawagan, Nico? Ang tagal ko nang naghihintay sa tawag mo," sabi niya. Sabay nakangiti na parang nag-aanyaya. "Alam mo bang parang ikaw ang catch of the day ko?" Baka hindi kita kayang isama sa buhay ko. Masyadong malalim ang dagat mo," sagot ko. Sabay tawanan, pero sa likod ng aming tawa, nagpasya kami na hindi namin siya papayagang makalapit. Nagsimula ang laban at kami ay nagdala ng mga lumang armas mula sa bodega, mga bangkaw at lambat. Pinagpupukpok namin ang mga ito sa kanyang direksyon. Ang hangin ay puno ng mga sigaw at ang dagat ay tila nagalit. Ang mga alon ay sumasabay sa aming laban. Sumasabog ang mga pader ng bodega. "Kung aswang ka nga, sana hindi ka magalit sa akin. Kasi parang lost at sea na ako sa puso mo," sigaw ni Pedro habang siya ay nakahawak ng lambat. Kahit sa gitna ng takot, hindi pa rin nawawala ang kanyang kakulitan. Nang makita ng sirena ang aming determinasyon, nagpasya siyang umatras. "Baka next time, catch tayo sa ibang pagkakataon," sabi niya habang unti-unting nawawala sa dilim ng tubig. Nang matapos ang laban, puno kami ng takot at saya. Napagtanto namin na hindi lang ito laban para sa aming buhay, kundi laban din para sa aming pagkakaibigan. Ang karanasan ay nagturo sa amin na kahit gaano pa man kalalim ang panganib, ang tunay na pagkakaibigan ay palaging naglalakbay sa ilalim ng mga alon ng buhay. Salamat sa pagbibigay pansin sa aking kwento, Miss Kais.
Naway magpatuloy ang iyong inspirasyon sa mga kwentong nakakatakot at nakakatawa. At sa mga kapwa kong nakikinig sa channel na to, tandaan, sa bawat takot ay may aral na nakatago, kaya dapat tayong maging matatag sa anumang laban na darating sa ating buhay. Lubos na pumagalang, Nico.